Nakita natin mga kababayan, etong bidyong ito. 2 years ago, ipinost po ito mga kababayan noong September 17, 2022. Biruin nyo, ilang araw pa lang nakakaupo si Vic Rodriguez. Ilang buwan pa lang siya nakakaupo. Tapos bigla nang lumabas etong issue na ito na nagbibenta siya ng posisyon sa gobyerno mga kababayan. Biruin nyo, September pa lang to September 17, 2022. Tapos sasabihin ni Vic Rodriguez, kaya siya umalis sa gobyerno ni PBBM dahil talamak daw yung korupsyon at hindi na daw po niya masikmura. Hindi totoo yan mga kababayan. Ilang buwan pa lang siya, paano niya nasabi na talamak yung korupsyon? Bakit? Dahil pinangunahan niya? Or dahil sa kanya nagmula yung matinding korupsyon dahil nagbibenta siya ng posisyon sa gobyerno di umano? So ngayon ito, pakinggan po natin etong balita ni Persilapid mga kababayan. I-play po natin to. Ito, napakaagang, ito na, kasunod na ito, laglaga na. Ewan ko kung matutuloy, itong sinasabi, may isang appointee ni Vic Rodriguez, ang gustong kumanta ng Do Re Mi. Gusto siyang ikanta di umano na sa appointment for sale gang. Diba? Mga kaibigan. Nagsimula na raw kasing gumawa ng kanya-kanyang gimmick ang mga nakinabang sa appointment for sale gang para dumistansya sa kanilang patron. Sino yung patron? Sino yung patron mga kababayan na tinutukoy dyan? Si Vic Rodriguez. Diba? Sino ngayon mga kababayan yung tinutukoy dyan ng mga appointee? In-appoint ni Vic Rodriguez. Diba mga kababayan? Kita nyo binabanggit pa nga dito yung sale gang ni Vic Rodriguez. Ibig sabihin, pumutok yung issue dati na nagbibenta siya ng posisyon. Ano po, and then yung mga in-appoint niya, hindi natin sigurado kung yan ba ay nagbayad mga kababayan, di umano, kaya Vic Rodriguez para ma-appoint sa kanilang mga posisyon. Pero yung iba daw, gusto nang kumanta mga kababayan dahil nga nagkakanya-kanya na sila. Dahil gusto nila na hindi na sila nakakonect or hindi na sila related dito kay Vic Rodriguez. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At manatili sa kanilang biniling posisyon sa pamahalaan. Isang opisyal ng dating tahimik na ahensya ang nakaisip ng kakaibang pakulo para lamang palabasin na kalaban na niya ang pinagbilhan niya ng pwesto, yung binayaran niya. Diba? Para magkapwesto siya. Mistulang engineer daw itong si Lolo Chekwa na gustong magtayo ng flyover upang iwan ang kanyang patron para siya makatawid sa kabilang bakod. Siyempre, gusto niya matawag ang pansin ni Bongbong Marcos, di ba? Para magkaroon siya ng linya. Makilala siya, baka kausapin siya, mga kaibigan, o ikakanta raw niya na nagbayad siya. Sige, kanta mo. Maganda yan. Pero siguro mga kababayan, kaya siguro nawala si Vic Rodriguez sa gobyerno ni PBBM, baka dahil ikinanta nga siya nung isa sa mga inappoint niya na nagbayad sa kanya. Yan yung tingin ko dyan mga kababayan Kasi kung titingnan nyo, ang dahilan niya kaya siya nawala sa gobyerno ni PBBM kasi hindi daw niya masikmura yung korupsyon. Hello, ilang buwan ka pa lang sa gobyerno ni PBBM, Vic Rodriguez. Eto, sana mapanood mo etong video ni Persilapid para makita mo na baka ito yung dahilan kaya ka nawala sa gobyerno ni PBBM. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, paano ba natin sinasabi na di umano natanggal siya? Kasi nga mga kababayan, sinusubukan niyang bumalik uli sa gobyerno ni PBBM kaso hinarang lang ni Juan Ponce Enrile. Inaharang lang. Kung hindi naharang, di sana nakabalik siya. Kasi nga inappoint niya yung kanyang sarili Di ba mga kababayan, para makabalik? Anyway, pagpatuloy pa natin. Para mapakinggan namin, ono-tono. Diba? Matok nyo ba na nagparamdam daw ang Lolo Chekwa sa pangkat na galit sa leader ng appointment for sale gang? At inialok ang kanyang sarili para maging testigo. Tatayo pang testigo, no? Laban sa kanyang patron. Diba? Gusto raw ng Lolo Chekwa na ito na ikanta na nagbayad siya ng 100 million sa kanyang patron na leader ng appointment for sale gang para maging amo sa isang ahensya ng gobyerno. Diba? Pero hindi kinagat ng kanyang kausap ang alok ng Lolo Chekwa dahil naamoy na ang kanyang motibo ay makapaglanggas
Ha? At makapangunyapit sa pwestong binili niya. Pero hindi pa rin daw nawala ng pag-asa si Lolo Chekwa at umaasa na hindi madadamay sa magiging kapalaran ng kanyang patron Oh! dahil may isa pa siyang alas sa grupo ng bossing ng bayan mo. Oh. Ang clue, si Lolo Chekwa ay dati nang sumabit sa isang Chinese drug lord na nakatakas matapos niyang kausapin. Oh, sino Dahil yun? questionable ang kanyang citizenship, nakasungkit siya ng pwesto sa nakalipas na ilang administrasyon. Isa sa mga alas daw niya ay ang tinaguriang hari ng talpakan sa Malacanang. Dati na raw siyang muntik mabulunan ng peking buhangin sa Manila Bay. Mga kaibigan, tagilid ang kabuhayan ng mga magbubukid dahil nagiging ahente siya para maagaw ang kanilang lupang sakahan gamit ang isang clearance na siya ang nagbibigay. Naku po, kawawang mga magsasaka ito. Ayan po, ha? Malakas na bahing ng miron sa umpukan. Hatsin! Ayan mga kababayan, no? Pakinggan nyo mabuti. Kita nyo naman, sino yung pinapatungkulan dyan na patron na nagbenta ng 100 million pesos dun sa Chekwa, mga kababayan. Ano po, para magkaroon ng posisyon sa gobyerno. And then partida ha, yung in-appoint nitong si Panochi, mga kababayan, gustong kumanta at handa pang ialay yung sarili niya bilang testigo para idiin itong si Panochi. Tapos ngayon, magdadrama. Magdadrama at sasabihin, na kaya ako umalis sa gobyerno ni Bongbong Marcos kasi hindi ko na masikmura yung talamak na korupsyon. Ilang buwan ka pa lang. Paano mo nasabi na talamak yung korupsyon? Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Yun na yun, mga kaibigan. Walang preno kung Diretso natin yan. Ilang taon na pinangakuan niya, lalakarin niya, wala pong nangyari. 'Di ba? Sa Saudi Arabia, hanggang ngayon napanood ko. By the way, yan palang dating dole na itong ang daming binola nito si Bello, si Bebot Bello. Hindi. Iba na to mga kababayan. Pero kung titingnan nyo yung binanggit dito ni Caper Silapid, talagang totoo yan. Kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, talagang may laman. Baka yan din yung dahilan na yung isa sa inappoint ni Vic Rodriguez, di umano mga kababayan, na kumanta at handa pang ialay yung kanyang sarili bilang testigo, baka nakarating na po yan sa mismong presidente ng Pilipinas. Kaya siguro nasibak sa pwesto etong si Vic Rodriguez. Bakit mo naman, Jik, sinasabi na nasibak sa pwesto si Vic Rodriguez? May patunay ka ba dyan? May maipakita ka bang video sa amin? Or kahit man lang vlog or balita na nagsasabi na si Vic Rodriguez ay bumabalik sa gobyerno kaso hinarang ni JPE? Meron tayo niyan. Eto yan mga kababayan, no? Pakinggan po natin. Sabi dito, bagong pwesto na hinihirit ni Vic Rodriguez, pinaharang ni Enrile, mga kababayan. Di ba kung titingnan nyo, natalakay na natin to 2024 ata, mga kababayan. Pero since may naging issue nga na ganito, and then nagdadrama yung tumatakbong senador ngayon, nagpapaawa at sinasabi na siya ang bayani dahil hindi niya masikmura yung korupsyon kaya siya umalis doon, itodo na natin ngayon. Na ibunyag yung kanyang kasinungalingan. Eto, i-play pa natin. Ito nga ho, merong bagong balita na itong si dating Senador Juan Ponce Enrile na ngayon ay Presidential Legal Advisor. Ito po ay na-post mga kababayan September 16, 2022 mga kababayan. Sir ni Pangulong Bongbong Marcos, pinahaharang yung pong inihihirit na bagong pwesto ni Vic Rodriguez. Ayan! Humihirit ng pwesto si Vic Rodriguez. Dahil nga po, ito'y katunayan na sisibakin na siya. Unofficial yung balita, pero bakit naman niya hihingin ang pwesto kung hindi naman siya sinisibak? At yung pwestong kanyang inaasinta, mga kaibigan, isang patay na pwesto na gusto niyang buhayin. Diba? Ang masakla po rito, nakakadalawa na ng kahihiyan, pagkapahiya, itong si Vic Rodriguez. Ewan lang natin kung gaano kakapal
para ika nga po matauhan ito, no? Ha? Ang kapal na eh. Oh, dalawang masaklap na pangyayari na po ang lumatay sa kanya, ha? Sa nakalipas lang na 2 araw. Madalit sabi, mag-asawang sampal po ang inabot niya. Una, hindi siya pinapasok sa birthday party ni Bongbong Marcos, ni Bongit. Diyan din nagsimula kasi yan mga kababayan eh. 'Di ba? Diyan din nagsimula yan na wala siya doon sa birthday party ni PBBM kasi nga hindi daw siya pinapasok mga kababayan. Tapos bumabalik sa pwesto kasi nga 'di ba sisibakin na siya or nasibak na siya mga kababayan. Pero bago siya umalis, inappoint niya muna yung kanyang sarili. Kaso nakita yon ni Juan Ponce Enrile kaya po hinarang. Kaya mga kababayan, kung titingnan nyo, gano'n na lang katindi yung galit ni Vic Rodriguez sa gobyerno ni PBBM. At nagagawa niyang siraan ng siraan ng paulit-ulit etong si PBBM. Saan ka ba naman nagkatala? Dati kang empleyado ni PBBM, dati kang legal counsel ni PBBM, lalo na nung panahon ng eleksyon, ang tagal mo kay PBBM, sasabihin mo adik yung amo mo? Di ba mga kababayan? Kung hindi ka ba naman utu-uto dahil binigyan ka na nga ng posisyon sa gobyerno, hindi mo pa iningatan. Tapos, lumaki agad yung ulo mo, di umano na naging dahilan para pumera ka ng pumera. Kasi mga kababayan, kung tutusin, hindi naman kasi puputok yung balitang yan about sa bentahan ng posisyon sa halagang 100 million, itong si Vic Rodriguez mga kababayan, kung hindi po yan totoo. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Pati yung kanyang mga advanced party security pinalayas. Una, hindi siya pinapasok doon sa intimate birthday celebration. Mga kaibigan lang doon mga malalapit. Na ginanap sa Hilton, Manila noong pong Martes ng gabi. Hindi biro ang kinasadlakang sitwasyon ni Rodriguez ng gabing iyon. Lalo na't kumalat sa lahat ng mga bisita ang umano'y pagpapaalis sa kanyang advance party dahil hindi siya imbitado. Nako! Mga kaibigan. Ano nga naman ang mararamdaman ng isang executive Sikwata Este secretary na nait sa puwera sa unang birthday celebration ni Marcos Jr. bilang president? Di ba? Pero sa kabila nito, kinabukasan, ang ginawa ni Vic Rodriguez, abay nagsumite ng 2 draft na dokumento kay Marcos. Isang special order at isang administrative order. Yan, 2 ho yun magkaiba yun. Isang special order at isang administrative order. Ano yon? Na nagdidetalye, nabigyan siya ng dagdag na kapangyarihan bilang Presidential Chief of Staff. Ayan. Big sabihin kinukuha niya ito sapagkat wala na siya. Ba't naman siya magdadrop ng mga administrative order tsaka special order kung nakapwesto pa siya, hindi niya kailangan yon. Ganyan kagahaman. Ganyan kagahaman mga kababayan. Di umano si Vic Rodriguez sa kapangyarihan. Kaya nga tingnan nyo sipin nyo mabuti. Kung talagang ang intensyon niya maging boses at labanan ng korupsyon sa administrasyon daw ni PBBM, bakit kailangan mo pa magsenador? Di ba mga kababayan? Bakit kailangan mo pa tumakbo sa Senado? At bakit kailangan mo pa na sumape doon sa mga tao na binabatikos ang gobyerno para makakuha ng suporta sa inaasam-asam mo na posisyon sa Senado? Di ba mga kababayan? Diyan yung makikita na talagang ganid at saka sakim sa kapangyarihan. Dahil kung talagang ang intensyon mo ay maging boses lang at ipalaganap lang ang matinding korupsyon sa gobyerno ni PBBM, Attorney Vic, sana hindi ka na tumakbo. Diba? Masyado ka kasing halatado. Ito, opinion lang naman to ng taong bayan. Mga kababayan, at pinagbabasihan lang naman natin yung sinasabi dito ni Copper C na ngayon ay nagkakatotoo. Kasi wala na siya Wala na siya sa gobyerno ni PBBM. Biruin nyo yung nangyari kay Vic Rodriguez. Mas masakit pa sa breakup. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Di ba? Madalit sabi, parang official na announcement lang ang kulang dito Mga Tama. kaibigan. Tanggal na siya. Palasyo. Pag tinanong mo naman si Carding, si
Trixie Angeles, mga kaibigan, si Stretchable, hindi raw niya alam. Ayun. Yan din ang problema, mga kababayan. Alam nyo, yan din ang problema kay Trixie Angeles. Kaya siya nawala siguro sa PCO. Kasi marami siyang hindi alam. Pagka tinatanong siya, ano ba yung lagi niyang sagot? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Maraming hindi alam. Kaya dapat lang talaga pagka wala kang alam, tanggalin ka sa gobyerno. Diba? Yan yung mga dahilan, mga kababayan, kung bakit natanggal sila sa gobyerno ni PBBM. Yung isa walang alam. Yung isa tanggal na nga, gusto pang bumalik sa presidente, mga kababayan. Tapos take note, hindi pa nakapasok sa unang birthday ni PBBM. Diba mas masakit po sa breakup yan? Kaya hindi natin masisisi kung bakit hindi sila makamove on at sobrang bitter nila ngayon. Kasi syempre, mas masakit pa sa breakup yung nangyari sa kanila eh. Yan din ang dahilan. Kaya natanggal si Trixie Cruz Angeles bilang spokesperson ng Malacanang ng PCO. Dahil lagi siyang walang alam. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ha? Mga kaibigan, ipinasa naman itong isinumiti ni Rodriguez kay Presidente, ipinasa naman kay Juan Ponce Enrile bilang Presidential Legal Counsel. Officer, mga kaibigan. Para pag-aralan, di ba? Ganun talaga eh. Kung walang malalabag, ilang pahina yata yun. Ipinasa dokumento kay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile para pag-aralan at magbigay ng kanyang rekomendasyon kay Bongbong Marcos. Mga kaibigan, ang kopya ng draft o special order at administrative order, pati ang sagot ni Enrile doon sa mga yon, ay ipinadala sa Office of the President September 15. Meaning to say kahapon. Eto, kita nyo, detalyado yung sinasabi niya eh. Nakadetalyado, mga kababayan. Ibig sabihin, siguro may nagpipid dito ng information. Tingin ko, mga kababayan, dito kay Kapre Silapid may nagpipid ng mga impormasyon na nasa sa gobyerno, mga kababayan. Tingin ko lang naman, o baka may mga kaalyado siya, may mga kaibigan siya sa gobyerno na talagang alam yung ginagawa ni Vic Rodriguez, yung galawan ni Vic Rodriguez at saka nitong sinaka Trixie Cruz Angeles, mga kababayan. Kasi nakadetalyado eh, yung isinumiting papel. Totoo yan, may isinumiti po talagang papel. Eto pong si Vic Rodriguez, dahil nga gusto niyang bumalik kay PBBM. Dahil tinanggal po siya, mga kababayan, bilang executive secretary. Ngayon, inappoint niya yung kanyang sarili bago sana siya umalis. Kaso, ang problema, naharang ni Enrile. Yan po yung totoo talaga dyan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hapon po ito, ganap na 2:30 ng hapon. Sabi ni Enrile, itong naging findings, naging opinion ni Enrile, matapos pag-aralan yung pong special order at administrative order ng kanyang tanggapan, ang sabi niya ho, there is no need to create the position of the Presidential Chief of Staff. Wala na raw o hindi na raw kailangan na lumikha ng pwesto ng Presidential Chief of Staff. Much less grant it so much power. Lalo na bigyan ito ng lawak na kapangyarihan. Ang mga inihihirit anyang kapangyarihan ni Rodriguez para sa presidential. I was today years old when I found out that... Wait lang, may ads lang, mga kababayan. Kita nyo yung mga ini-splok dito ni Kapersi talagang solid. Ay ginagampanan na ng ibang tanggapan. Tama. Yan ang sabi ni Enrile. Gaya ng Office of the Executive Secretary, Presidential Management Staff, Office of the Special Assistant to the President, at Office of the Chief Presidential Legal Counsel. Madalit sabi, ang gustong mangyari pa, tatanggalin ka na nga dahil sa mga aningas-ngas na kauupo pa lamang gusto mo nang gibain. Hindi ba? Si Presidente Marcos. Ang sabi ni Enrile, hindi na kailangan yan. Bakit? Ginagampanan na yan Tama. Ng isang mga opisina katulad ng Executive Secretary, PMS, Office of the Assistant to the President,
Chief Presidential Legal Counsel, siya yun eh. Si Enrile yun eh, mga kaibigan. Gusto niya sakupin lahat. Ang Pilipinas. Oo. Buti na lang, may kulang na isa ron. Yung paano niya masasakop si Bongbong Marcos. Diba? Ganyan kaganid mga kababayan. Ganyan kaganid etong si Vic Rodriguez mga kababayan sa kapangyarihan. Kaya nga po yung sinasabi niya doon sa kanyang debate mga kababayan na nagganap nung binara siya ni Luke Espiritu. Talagang puro sabla yun. Bakit mga kababayan? Ilang buwan pa lang siya sa gobyerno ni PBBM. Abay, tingnan nyo mga kababayan, gusto nang sakupin lahat ng posisyon sa gobyerno. Diba, lahat ng kapangyarihan na meron ng gobyerno, gusto niya na po agad kuhanin. Kaya nga mga kababayan, biruin nyo, nung natanggal siya bilang executive secretary, pasalamat pa nga siya eh. Dahil natanggal siya bilang executive secretary ng gobyerno ni PBBM. Bakit mga kababayan? Dahil kung siya ay nagpatuloy pa at siya ay nahuli at may matibay na ebidensya laban po sa kanya, baka napatulad siya doon sa isang empleyado ng First Family or dating nagtatrabaho sa First Family na inaaresto ng ating mga law enforcer. Diba mga kababayan? Dahil sa di umano, pagbibenta ng posisyon sa gobyerno. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mga kaibigan, gusto niyang isalin sa kanya yung kapangyarihan ng presidente. Ano ba ito? Ito ba nasa wisyo pa ito, mga kaibigan? Diba? Wala kayang nalagot na ugat sa utak itong si Vic Rodriguez? Hindi kaya nalagutan ng ugat sa utak ito o hindi kaya nilalagnat ang utak nito, mga kaibigan? Abay, sabi ni Enrile, pinag-aralan ng opisina niya eh. Teka muna, yung sinasabi niyang kapangyarihan para sa Chief of Staff, ano na yan eh, meron nang gumagawa niyan. Di ibig sabihin, gusto niya sakupin, mga kaibigan. Sakop silang lahat. Lintik na tao ito. Technicolor ang panaginip nito, mga kaibigan. Tayo black and white lang, umanaginip eh. Ang sabi ni Enrile, kontra ang AO, ang Administrative Order, at SO na gustong papirmahan ni Vic Rodriguez sa patakarang right sizing ng administrasyon at magdudulot ng pagkalito at tunggalian sa mga naturang opisina. Totoo. Sa aspeto ng kanilang tungkulin at pananagutan. Pinase-xerox niya, madalit sabi. Yung powers ng mga binanggit ni Enriling, kasi mga kababayan, sa totoo lang pag nakuha ni Vic Rodriguez kasi yung gusto niya, kahit si Enrile, parang inander na niya. Yung posisyon ni Enrile, mga kababayan, parang inander na po niya. Kasi lahat nga ng kapangyarihan sa gobyerno, gusto niyang hawakan, mga kababayan. Gusto niyang i-under niya lahat. Kasi nga mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kapag kakasiganid sa kapangyarihan, ganyan. Yung kinakalabasan. Ano po, biruin nyo, sinasabi, boses ng mamamayan, pero tumakbong senador. 'Di ba? Anong gagawin niya sa Senado? Natural, maghigante kay PBBM kasi yun nangyari sa kanya, mas masakit pa sa breakup. Binigyan lang siya ng magandang exit. Pasalamat pa nga siya kay PBBM sa administrasyon ni PBBM. Binigyan siya ng malayang pagpapaliwanag kung bakit siya nawala sa gobyerno ni PBBM. Kung sa iba-iba yan, kung panahon ni Digong yan, baka nakamedya pa habang tinatanggal yan. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Nagampanan ng ibang opisina, yung mga opisinang gumaganap na ng tungkulin na gustong mapasa kanya ni Vic Rodriguez. Sabi, magiging duplication nung kanilang tungkulin. Siya na lahat. Lintik na tao ito. Hindi nahihiya. Mga kaibigan, di ba nakakahiya yan? Kapal! Ang swapang naman ninyo. Sabi ni Enrile, kontra yan sa patakarang right sizing ng administrasyon. Yung talagang function. Hindi katulad nitong tinamo to Isa sa mga gumaganap ng sobrang kapangyarihan na labas na sa kanyang tungkulin, itong DSWD ni Erwin Tulfo. Nako, si Erwin Tulfo. Yung isang araw, may nabasa tayo, binabanggit niya na may $1 billion budget na lang para maging ayuda sa edukasyon. Sa katotohanan lang, ano pakialam mo sa edukasyon? Merong sariling departamento yon. Bakit sinasakop ng DS? Hindi, kasi corrupt nga daw si Sara
Kaya sinasakop na ni Erwin Tulfo, mga kababayan, nung panahon na yon, yung patungkol sa education, mga kababayan, kasi siguro baka nakikita niyang kurap na si Sara. Kasi mga kababayan, nung panahon namang yun, si Sara ang sekretary ng DepEd. Diba mga kababayan? Tapos, ang sekretary naman ng DSWD, walang iba kung hindi etong si Erwin Tulfo. Pero kung titingnan niyo mga kababayan, buti na nga lang talaga, balik tayo kay Vic Rodriguez, buti na lang talaga na wala siya sa gobyerno. Bakit? Biruin nyo, ilang buwan pa lang siya, sobrang yaman na agad niya. Kung totoo man na nagbibenta siya ng 100 million per position sa mga tao na ina-appoint po niya. Biruin nyo, ilang buwan pa lang siya, sobrang yaman na po niya. Kung makakapag-appoint siya mga kababayan ng 10 tao, aba, sobrang laki ng pera nitong si Vic Rodriguez. Diba? May 1 bilyon na agad siya mga kababayan. Diba? Ipagpatuloy pa natin. WD. Hindi ba? Ito. Mga kaibigan patong-patong na nga Meron na nga sweepstakes. Pagpalagay na natin, kailangan niyang DSWD. Hindi na ho nila saklaw yun Yung edukasyon May sariling budget yun. Bayaan nyo silang gumanap ng trabaho nila. Yun, isa yun sa right sizing, mga kaibigan. Katulad nito ngayon, itong TESDA ay ibinabalik na ito sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Mula sa ngayon ay nasa ilalim ito ng inutil na Department of Trade and Industry. Ang layo nga naman Yung TESDA ay may kaugnayan, dalawa may kaugnayan yan. Pwede yan sa education at pwede yan sa Department of Labor. Tama. Mga kaibigan. Pero sabihin mo, maging DTI, ano yan? Commodity ba yung mga yan? Ginagawa ninyong paninda. Yung mga produkto ng TESDA na nag-aaral. Mga kaibigan. Yan ang sinasabi ni Enrile. Binigyan lang natin ng halimbawa para mas madaling maunawa ng mga hindi nakakaintindi ng right sizing na sinasabi. At magdudulot ng pagkalito, tunggalian. Di ba kaya nga tayo nalilito? Bakit may pakialaman DSWD sa ayuda para sa mga estudyante? Sa totoo lang mga kaibigan, hindi ba wala naman sa kanila yun? Dapat Sa madalit salita kasi mga kababayan, sinasaklawan nila yung mga departamento na hindi naman po kanila. Parang katulad ng ginagawa ni Vic Rodriguez, gusto niyang saklawin lahat ng kapangyarihan na hindi naman po pwede. Mga kababayan, ano po kasi tingnan nyo naging executive secretary etong si Vic Rodriguez, hindi niya iningatan. Ilang buwan pa lang. Sa katulad ni Vic Rodriguez mga kababayan, na naging malapit kay PBBM, sobrang nakakahiya yan. Bakit mga kababayan? Ilang buwan ka pa lang sa gobyerno ni PBBM, nasibak ka na agad. Bakit? Dahil sa mga anomalies na ipinupukol sa'yo. Di ba mga kababayan? About do sa pagbibenta ng posisyon, especially nung naling pa yung kanyang pangalan doon po sa sugar fiasco. Di ba mga kababayan? Kaya siguro yan yung mga dahilan kung bakit nawala etong si Vic Rodriguez sa gobyerno ni PBBM. Kaya yung sinasabi niya, yung paulit-ulit yung sinasabi na matindi ang korupsyon sa gobyerno, siguro kaya niya nasasabi yun kasi siya mismo yung gumagawa ng korupsyon nung panahon na executive secretary siya ng gobyerno ni PBBM. Ano po, ipagpatuloy pa natin ang konti. at ang DSWD sa mga kalamidad. Pagkatapos yung pangangalaga sa kapakanan ng mga marginalized sa ating lipunan. Hindi ba? Dapat magkakasama yan, sweepstake, di ba? DSWD. Pero hindi po Ang daming sinasaklaw nitong mga taong ito, nangangahulugang, hindi nila alam ang ginagawa nila. Una. Pangalawa, masisiba sa kapangyarihan. Kasibaan. Parang itong si Vic Rodriguez, akalain mo meron pa siyang temerity na gumawa ng administrative order nung naramdaman niyang outside di Colombo na siya. Dahil di ka na imbitado sa birthday party at pinalayas na mga security mo. At doon ay pinag-uusapan ka nasiba ka na, inaalok na yung pwesto mo. Tingin ko nga mga kababayan, yang si Vic Rodriguez ang isa sa nagtitimbre kay Maharlika dati. Noong mga panahon na nasa posisyon pa yang si Vic Rodriguez. Kasi nga, alam na ni Vic Rodriguez mga kababayan na kung ginagawa niya yung mga ganong klase ng gawain, alam niyang anytime pwede siyang masibak once na malaman
ng administrasyon ni PBBM yung ginagawa niyang yon. Lalo na at may mga appointee siya or may mga inappoint siya mga kababayan kapalit ng pera na gustong kumanta at gusto siyang ilaglag. So siguro expected na niya na makakarating yan sa presidente at matatanggal siya kaya itinitimbre na niya. Ano po siya na nagtitimbre ng mga impormasyon kay Maharlika mga kababayan ng mga panira laban po sa gobyerno. Ano po kaya hindi na rin nakakapagtaka na kumampi siya sa mga Duterte mga kababayan dahil alam naman po natin yung mga ganyang klase ng gawain, ganyang klase ng galawan mga kababayan, talagang pagka-traidor talaga eh. Pero hindi ko naman sinasabi na si Vic Rodriguez yun. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kung kani-kanino, di ba, kay Lagdameo, tinanggihan. Siyempre, tatanggi yun dahil kasosyo niya ito sa tabloid sa isang periodikit, mga kaibigan. Na binili nila nung bago mag-eleksyon. Pangalawa, sabi ni Enrile, magkakaroon ng tunggalian. Magbabanggaan yan. Tama. Hindi mo maiintindihan. Teka muna, kita ninyo nangyayari sa PNP tsaka sa PIDEA nitong nakaraang administrasyon. Sila na nagpapatayan. Kasi nag-a-assert pareho ng kanilang jurisdiction. Hindi ho ba? Tinatrabaho nung isa, sasawsaw sila. Tama. Walang coordination. Sino nagpatayan? Di sila. Ilang beses nangyari yan sa nakaraang administrasyon. Magkakaroon anya ng Administrasyon ni Duterte yon. Tunggalian ang mga naturang opisina sa aspeto ng kanilang tungkulin at pananagutan. Isa pa, halimbawa, nagkaroon ng tunggalian, nagkaroon ng banggaan sa mga issue at ito ay kinakailangang idulog mo sa Korte Suprema para magliwanag kung sino ang may karapatan sa isang particular issue, kung sino sa kanila ang dapat managot, mga kaibigan. Hindi ba? Idudulog mo pa yan doon Tama. Kung ako maestrado ng Korte Suprema, titignan ko lang, halimbawa, kamukha nung sa DSWD. Bakit kayo nakikialam sa education? Hindi naman ninyo trabaho yan. Hi guys, my name is Sir Javier. May ads pa. Anyway, shoutout sa inyong lahat okay naman yung signal natin. Anyway, shoutout po. Thank you sa mga nagsasubscribe. Gawin ninyong pangkalahatan ng ayuda. Hindi sasabihin mo, ito estudyante, ito matatanda, ito ganito. Hindi pwede yun. Di ba? Dapat ang lahat ng pakinabang ay para sa lahat. Tama. Hindi pwedeng pumipili ka lang ng sektor. Hindi pwede yun. Dapat pangkalahatan. Mga kaibigan, walang estudyante. Dahil pag binanggit mong estudyante, sino ngayon sa inyo ang may kapangyarihan? Pagka naman nangamatay yung mga taong pinapipila nila dahil nagkakagulo, hindi naman alam kung ano gagawin, sino? Magtuturuan sila. Sino ituturo mo? Tatanggi na naman sila. Wala kaming kasalanan dyan Nagkagulo sila kita ninyo, mga kaibigan. Kaya nangyayari yan dahil sa duplication of function. Parang Kasi ang gusto mangyari ni Vic Rodriguez mga kababayan magkaroon ng duplication. Gusto niya yung nasasakupan ni na Enrile mga kababayan, nasasakupan niya rin, naahawakan niya rin. Gusto niya may sarili siya mga kababayan. Kaya nga hinarang ni Enrile yung gustong mangyari ni Vic Rodriguez. Kaya kung titingnan niyo mga kababayan, ngayon pa lang bistado na yung galawan nitong si Vic Rodriguez kung bakit niya sinisira ang gobyerno ni PBBM kasi hindi siya napagbigyan. Hindi na ibigay yung gusto niya na makabalik siya sa administrasyon ni PBBM dahil nga mga kababayan, paano siya ibabalik kung tinanggal na nga siya? Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sineserox yung trabaho ng isa, kinokopya ng isa. Ginagampanan niya yung hindi niya trabaho. Mga kaibigan, dadating talaga sa punto yan na magkakaroon ng banggaan o tunggalian, maglalaban ang mga opisina dahil sa kanilang tungkulin at pananagutan. Yan ang pansinin ninyo. Simula sa nakaraang administrasyon, yan ang nagpagulo, yan si Duterte, mga kaibigan. Yan damuhong yan. Alam ba ninyo, nangyari yan kasi dun sa kabila Ultimo function ng PCSO para makuha yung pera, mahakot yung kwarta, mga kaibigan, dinuplicate ng malasakit center
Bakit ka magtatayo niyan? Ang itatayo mo, ginagampanan na ng PCSO. Tama! Yan yung sinasabi natin mga kaibigan. Di ba? Duplication yan ito naman tangan si Lito Lapid. Kung Naku po! sino-sino nag-iimbestiga ngayon sa Pogo, nilagyan ng pamagat tungkol sa mga krimen. Pagkatapos, ang iniimbestiga ay Pogo. Pero wala si Lito Lapid. Bakit? Yun na nga nakapagtataka Ba't siya wala Games and Amusement Chairman siya sa Senado Dapat yung kanyang komite ang nangunguna sa pag-imbestiga naduduplicate ng iba, mga kaibigan. Walang preno O yan mga kababayan. So siguro cut na natin dyan. Kung titingnan nyo mga kababayan, balik tayo kay Vic Rodriguez. Diba, nabanggit naman ni Kaper Silapid. Unang-una, yung mga gustong kumanta na appointee ni Vic Rodriguez mga kababayan, na talagang bumili sila ng posisyon dito kay Vic Rodriguez. At yan siguro yung dahilan kung bakit na si Bac natanggal sa pwesto etong si Vic Rodriguez. Ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo din pong mabuti, di ba bumabalik etong si Vic Rodriguez sa administrasyon po ni PBBM. Kaso, hinarang na ni Enrile mga kababayan kasi nga ang gusto mangyari ni Vic Rodriguez, saklawin niya lahat yung kapangyarihan ng gobyerno. Ang kulang na nga lang mga kababayan, masaklaw niya itong si PBBM para buong gobyerno hawak na po niya. Kaso, hindi na nakalusot mga kababayan yung pangarap na yon ni Vic Rodriguez, kaya siya nang gagalaite mga kababayan sa gobyerno ni PBBM at sinasabihan niya na kurap ang gobyerno po ni PBBM. Samantala, ilang buwan pa lamang po siyang nakakaupo. Kasi ang pagkakaalam ko parang June 2022 ata nanumpa itong si PBBM or July. Mga kababayan na nagsimulang mag-function yung gobyerno ni PBBM. Ano po, pagkakaalam ko parang July ata or June. So kung June, 3 buwan pa lang siya. Kasi July, August, September, wala pang ang katapusan ng September mga kababayan, outside, di kulambu na siya. Ibig sabihin, 2 buwan lang siya mahigit sa gobyerno ni PBBM, tapos sibak na po agad siya. Natanggal na po agad siya mga kababayan. Dahil nga sa mga balita na nagbibenta po siya mga kababayan ng posisyon sa gobyerno sa halagang 100 million pesos. And then, na-relate din po siya mga kababayan dun sa issue ng asukal. So kung titingnan yung mabuti mga kababayan, yan yung mga dahilan kung bakit natanggal sa pwesto etong si Vic Rodriguez at kung bakit galit na galit siya sa gobyerno ni PBBM.